Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Monday. Panibagong week, panibagong challenges, pero panibagong mga victories rin. Yan po yung ating laging paulit-ulit na sinasabi every Monday dito sa ating Midday Boost program. Bakit ko yan sinasabi? Kasi ba negative ako na may mangyayaring challenges? Not really. Alam ko lang na may mga pagkakataon na hindi maiiwasan yung mga challenges. And mas magandang ready ka para hindi ka makukot in surprise and then hindi mo alam yung gagawin mo. Okay lang naman magkaroon ng challenges. Basta kakapit ka lang sa Panginoon at hindi ka aligaga sa kung anong pwedeng mangyari. Kasi kapag hindi ka po ready sa mga ganyan, anong mangyayari? Magte-take ka ng action out of your emotion na pagsisisihan mo minsan for the rest of your life. That's the reason why itong Midday Boost program natin, ito po ay program dito ngayong 40 days ng It Is Written. Alam niyo po na nasa 40 days tayo ng It Is Written. As of now, yung ating program, actually, simula pa nga yan ng 21 days fast of Daniel na tayo ay everyday, kahit Saturday and Sunday, everyday tayo ay nagsasama-sama. And sabi ko nga, kukumpletuhin natin ang episode ng Midday Boost ngayong 2026. And talking about itong 40 days na It Is Written, nakatanggap rin po kayo nitong bookmarker na ito. I believe na checkan nyo po yung gilid niyan every day. Kasi nga po, yan ay isang guide natin para sa pagdidesisyon natin. And itong mga following days, di ba pinag-uusapan natin yung tungkol sa blessing. Naalala nyo po na I believe yung January 1 and 2, pinag-uusapan natin yung tungkol sa blessing. Sinabi natin kung paano magbabago yung buhay natin. Sinabi rin natin na hindi automatic yung blessing. And then itong last 2 days naman, pinag-uusapan natin yung sumpa. And talking about blessing and curse, ano po bang ibig sabihin ng blessing? Ang ibig sabihin ng blessing is magiging masaya ka sa magiging resulta. And then yung sumpa naman, hindi ka magiging masaya sa magiging resulta. Yun po yung reason kaya itong 2026, hindi natin pwedeng iasa sa swerte at kamalasan. Bakit? Kasi tayo ang magdidikta ng magiging resulta natin. At kasi isipin niyo po to, kung nakadepende yung buhay natin sa swerte at sa malas, ang unfair nun. Bakit ang unfair nun? Kasi, for example, yung bagong taon, di ba, madalas nag-iipon tayo. Yan ay tradisyon rin ng family ko before na mag-ipon ng 12 na bilog na prutas. And then, mahirap kasi minsan, marketing strategy, tataas yung mga presyo ng prutas kasi lahat naghahanap. So, ang binabuenas is yung nagtitinda, hindi yung bumibili. Bakit? Kasi minsan, to be honest, ang hirap hanapin yan, hindi gagastos ka pang mahal. Hindi nakadepende yan. Paano kapag wala kang pambili nun? So, mamalasin na yung buong taon mo, di ba? So, hindi ganun yung Diyos. Yung Diyos ay fair. Kaya nga binigyan niya tayo ng free will. Tayo yung pipili kung gusto natin ma-bless. Tayo rin yung pipili kung gusto natin masumpa. Hindi dahil susumpain niya, kundi masusumpa tayo ng sarili nating action. Yun yung reason kaya ang pag-uusapan natin today is ngayong day 5 ng 40 days is bakit nga ba may mga babala? Diba, naisip nyo na rin po ba yan? Bakit may mga babala? Merong mga sign. Kasi, and then, interestingly, one time may mga, kasi when we talk about babala or warning, di ba, may nakausap akong assistant sa prayer station.
Then alam niyo po yung mga, sa mga borders like dito sa Hong Kong and China, may mga border na usually and even sa ano, sa Philippines, 'di ba may mga subdivision or, mga close, village na meron silang mga wire na merong electricity daw kasi may warning doon, warning, high voltage. And then tatawa ako kasi nung kausap ko yung assistant sabi niya, "Totoo kaya yun pastor?" Kasi sabi natin na nakaka-tempt subukan kung gumagana ba or hindi. Pero ikaw, mangangahas ka bang subukan? I believe not. And about diyan yung pag-uusapan natin. Hindi mo isusugal yung buhay mo para subukan yung something na merong warning. Pero hindi ko alam kung bakit pagdating sa Diyos, minsan sinusubukan pa natin yung mga bagay-bagay kahit na may warning. Tingin niyo po yung nakasulat dito, continuation pa rin, Deuteronomy chapter 45. Mangyayari ang lahat ng sumpang ito sa inyo hanggang sa mamatay kayo kung hindi nyo susundin ang Panginoon na inyong Diyos at ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinibigay niya sa inyo. Next verse. Magiging babala sa inyo at sa inyong salinlahi ang mga sumpang ito magpakailanman dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganahan. So sabi dito na yung sumpa na nabasa natin mula nung Saturday up until today, lahat ng yan darating daw sa atin. Pero marami pong mangangahas. Ako, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. And then gagawin pa rin yung something na isang decision na magsisisi sila for the rest of their lives. Yan ang problema sa tao. Yung curiosity natin. Meron na ngang babala, gusto pa rin isugal yung buhay. Halimbawa dito, okay, fine. Yung high voltage, di natin itatry yun. Hindi ko alam kung may nagtry. Pero kung may nagtry man dati, I believe di mo na ako naririnig ngayon kasi patay ka na. Pero hindi tayo mangangahas na gawin yon. Bakit? Kasi alam natin, meron na ngang babala eh. Same thing pagdating sa salita ng Diyos. Kung matigas yung ulo mo at gagawin mo pa rin, even though may babala na nga yung Diyos, katigasan na ng ulo yan. So, diyan mo malalaman ngayon kung bakit yung sumpa, hindi Diyos nagbibigay. Yung sumpa, inaani lang ng tao kasi yun ang tinanim niya. So, mag-ingat po kayo. May babala, merong warning. Sabi dito, once again, let's read it nga, maging babala sa inyo at sa inyong salinlahi ang mga sumpang ito magpakailanman. Ibig sabihin ng magpakailanman, kasama tayong generation dyan. But still, kahit may warning na yung Diyos, kahit may babala na yung Diyos, na kanino pa rin yung choice? Sa iyo pa rin. Nasa kamay mo kung ang taong 2026 ay blessing at nasa kamay mo kung ang taong 2026 ay nasumpa, hindi dahil sinumpa ka ng Diyos. Sinumpa ka lang ng sarili mong action. Aanihin mo lang kung ano ang tinanim mo. Bisitahin mo po kami. Ito yung ating address ngayong weekend na to. Or siguro sa Wednesday, sa ating Bible study, may pag-uusapan tayo panibago na series na pag-uusapan sa Wednesday meeting natin. Mga kaibigan, mas interesting yung nagiging topic natin everyday. Kung natutulungan ka po nito, pa-share yung link ng program. Kung hindi nyo po, kung na-miss nyo yung day 1 hanggang day 4, nasa ating YouTube channel, bisitahin nyo lang po. Pagpalain po kayo ng Diyos.